Panibagong taas presyo sa petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. At isa po sa mga dahilan ang patuloy na sigalot sa Ukraine, kung saan mahigit 30 ang nasawi sa pag-atake ng Russia. Saksi si Bernadette Reyes. Isang araw pagkatapos ng drone at missile attacks ng Russia sa Ukraine, umakyat na sa 31 ang nasawi. Kabilang ang mga kabataang edad 17, 6 at 2 ayon sa mga otoridad sa Ukraine. Ikinadismaya ito ni US President Donald Trump na nagbantang magpapataw ng sanctions laban sa Russia. Russia, I think it's disgusting what they're doing. Yeah, we're going to put sanctions. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Nauna nang sinabi ni Trump na magpapatupad ang Amerika ng taripa at iba pang hakbang laban sa Russia kung hindi sila kikilos para itigil ang 3 taon ng digmaan sa Ukraine. Nagbanta rin siya ng sanctions sa mga bansang bumibili ng langis ng Russia. It is time to make a deal. President Trump has made clear this must be done by August 8th. Ang bantang sanctions ng Amerika sa Russia, gayon din ang mga sanksyon nito sa langis mula sa Iran, ang nakikitang dahilan ng Department of Energy kaya may panibagong taas presyo sa petrolyo na inaasahang sa susunod na linggo. Nasa piso ang posibleng pagtaas sa kada litro ng diesel, piso at 50 sentimo sa kada litro ng gasolina at 80 sentimo sa kerosene. Bumalik yung concern na magkaroon ng supply disruption dahil sa sanction na inimpose ng United States sa Russia at saka Iranian oil. Nag-improve yung economic activity matapos yung trade deal ng United States at European Union. Mawawala na naman ng kaunti yung kita. Magpapagabi na lang. Damihan na lang yung ikot para makabawi. Sa kabila na nakaambang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nag-rollback naman ngayong araw ang presyo ng liquefied petroleum gas. 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o katumbas na mahigit 27 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Malaking tulong yun. Pangdagdag na rin sa mga bilihin dito. Gaya ng mga sahog. Pero kung ang LPG nagbawas presyo, problema naman para sa mga nagbabudget ang taas presyo sa gulay. Kung hindi doble, halos triple ang presyo ng ilang klase ng gulay sa Pasay Public Market. Kabilang dyan ang mga gulay Tagalog, pati Highland vegetables o kilala bilang gulay Bagyo. Mga 2 linggo na madam buhat nung bagyong Dante, tapos yung Emong. Kapekto talaga madam sa mga gulay. Sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 200 pesos ang kada kilo ng ampalaya at talong. Tumaas naman ng 10 hanggang 40 pesos ang presyo ng Highland vegetables. Sabi ng DA, epekto ito ng pagbaba ng supply matapos masira sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pinupuntahan na ng DA ang mga production area para alamin ang sitwasyon. Sa kabila niyan, hindi pa rin dapat labis-labis ang taas presyo ayon sa Agri Department. They're making money out of during a time of emergency or calamity. Yun, pwede po natin silang going liable after due process or after investigation or verification. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kabilang po ang mas mataas na license fees at paglimita sa oras ng taya sa mga pinag-aaralan ng gobyerno para sa mas mahigpit na pag-regulate sa online gambling. Ayon po yan sa Department of Finance. At ayon naman sa Malacanang, hindi pwedeng padalos-dalos ang Pangulo sa pag-utos ng total ban. Saksi, si Ivan Mayrina. Noong 2024, pumalo sa mahigit 135 billion pesos ang kita ng PAGCOR sa electronic games na tawag dito sa licensed online gambling. Ayon sa PAGCOR, higit 32,000 naman ang nagtatrabaho sa online gaming companies. Pero may mga nababahala sa epekto ng pagkakalulong sa sugal at sa mga kwento ng mga nabaon sa utang at nasira ang buhay at pamilya. May mga naghintay na mabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa kanyang State of the Nation address, pero hindi ito nabanggit. Ayon sa palasyo, hindi pwede magpadalos-dalos sa Pangulo sa issue. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po. Halimbawa na raw ang isabong, ipinagbawal na pero may nag-ooperate pa rin. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong?
So sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Hindi bababa sa 11 panukalang inihain sa Kamara para higpitan o di kaya tuloy ang pagbawal ng online gambling. Hindi naman bababa sa 8 ang katulad na panukala sa Senado. Magkakasara na investigasyon ng Senate Committee on Games and Amusement. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Kung ang mga lisensyadong online gaming operator ang tatanungin, paghihigpit at hindi total ban ang dapat ipatupad. Babala nila, hindi mapipigil ng total ban ang mga Pilipino na maglaro. Mapupunta lang sila sa mga hindi lisensyadong operator. Panawagan nila sa mga mambabatas magpasa ng batas tungo sa mas mahigpit na age at identity verification, mas matibay na safeguards kontra money laundering, at mas mabilis sa pag-takedown sa mga illegal na website. Tingin din ni Finance Secretary Ralph Recto kapag nagpatupad ng total ban, mapupunta lang ang mga nagsusugal sa mga illegal na gambling sites. Dapat yung mga kababayan din natin, my advice, do not gamble. Okay? Having said that, if people do gamble, you'd rather regulate it than they go to the illegal. Ay kay Recto, pinag-aaralan ang mas mahigpit na regulasyon na anyay pwede ring magdulot ng mas malaking kita sa gobyerno. I'm saying that we can increase the revenues through a higher rate on the GGR. Pwedeng gawin 35, pwedeng gawin 40. If it's too high, baka naman lalo lumago din yung illegal. Everything is on the table, including limiting your time to bet. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Hindi po babaliwalain ng House Ethics Committee ang nakuha ng panunod ng sabong na isang kongresista sa gitna ng sesyon sa Kamara. Ayon naman kay AGA Party List Representative Nicanor Briones, handa siyang humarap sa komite kung sakali. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ilang araw matapos makunan si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nanonood ng sabong sa kanyang cellphone habang nagsesesyon, may tiniyak ang House Committee on Ethics. Asahan niyo po na tuto pa rin ng Committee on Ethics ang aming tungkulin. And we will make sure that we will abide by the proper process before coming up with a decision on matters. We can't afford to right a wrong with another wrong. Hindi pa masagot ni Representative Abalos kung kusa bang iimbestigahan ng kanyang komite ang issue o kung maghihintay silang may formal na maghain ng reklamo at kung sapat na bang nagsorry na si Representative Briones. Kaka-appoint ko lamang bilang Committee on Ethics Chairman last Wednesday. Wala pa pong ibang members sa committee na na-appoint. We are still awaiting on that. Hindi pa po tayo nakakapag-adopt ng ating rules, but we will fulfill our job to the best that we can. Pero nanindigan si Abalos na kailangang laging tama ang asal ng mga kongresista, nasa loob man ng plenaryo o hindi. Public property po kami at may responsibilidad po kaming managot sa aming mga actions. Irerekomenda rin niya sa Kamara na bumuo ng independent office na tatanggap ng mga reklamo laban sa mga kongresista. Tiniyak naman ni Briones na handa siyang humarap sa House Committee on Ethics. Kung sa tingin nila ay dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. Pero nanindigan si Briones na hindi siya nag-iisabong nang makunan siya ng litrato at video. Parang hindi makatarungan. Pero wala naman ako magagawa. Dahil hindi naman totoo yung paratang sa atin na tayo nagsusugal na pa nagpuputuhan kay Speaker. Tumanggi naman magkomento si Briones sa mga ulat na nawala na siya ng pagkakataong mahalal sa Commission on Appointments dahil sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinabi po ngayon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tiyak nang ipagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Disyembre. Base po yan sa ipinadala sa kanilang komunikasyon mula sa Office of the Executive Secretary. Kino-confirm sa atin sa 12 ng Agosto, alas 2 ng hapon, ay magkakaroon ng formal signing ceremony. Papipirmahan ng ating Pangulo ang batas na mag-re-reset o postpone ng barangay at SK elections at mag-fix ng termino ng barangay at SK na mula 3 taon papunta sa 4 na taon. Sakaling may sa batas, gagawin ang eleksyon sa November 2026.
Sa kabila ng kumpirmasyon ng Malacanang, sinabi ni Chairman Garcia na tuloy-tuloy pa rin ang voters registration na tatagal hanggang August 10. Bago po ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India, dumaong sa Pilipinas ang Indian Navy ship na lalahok sa joint exercise sa West Philippine Sea. Saksi, si Chino Gaston. Tulad nito, ang mga BrahMos guided missiles na gawang India na pinakabagong sandata ng Armed Forces of the Philippines para depensahan ang bansa. Dito ko nasulyapan ang mga high-tech na armas sa Indian Navy ship na INS Delhi na nasa Pilipinas ngayon para lumahok sa military exercise sa West Philippine Sea. Ang mga ganito kasi ng Pilipinas na binili noong 2022 sa halagang $375 million nakadeploy na sa isang sekretong lokasyon sa North Luzon. May paparating pang 2 missile batteries na posibleng ilagay sa iba pang parte ng bansa. 4 months ago, nandun po ako sa India. Nakausap ko yung aking counterpart at sabi ko sa kanya, please join us in our maritime cooperative activities in the West Philippine Sea. And right away, pumayag siya. Next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. Tuloy ang pakikipagtulungan ng India sa Pilipinas. Katunayan, sa state visit ni Pangulong Marcos sa India sa August 4 hanggang 8 ay inaasang tatalakayin ang tungkol sa defense cooperation at mga problema sa seguridad sa rehiyon. We are expecting to have very productive and meaningful discussions. Certainly, defense-related issues will be also part of the conversation. Possibly, agreement on having, staff-to-staff talks. This year, as we celebrate the 75th anniversary of our bilateral relations, we are elated and proud that we continue to take steps forward. Bukod sa mga BrahMos, pinag-aaralan din ng AFP ang pagbili ng iba pang missile at rocket systems, gaya ng High Mobility Rocket Artillery System at ang Typhoon medium-range missiles mula US. Patuloy ang pagsasanay ng mga taga-Philippine Army sa HIMARS at Typhoon systems para bihasa na sila oras na may budget na pangbili ng mga ganitong makabagong sandata. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mahigit 200 barangay sa Pampanga ang napeperwisyo pa rin ng baha. Sarado pa rin ang ilang negosyo at pahirapan ang pag-commute. Saksi, si Jamie Santos. Pagpasok sa Apalit, Pampanga, baha pa rin ang sasalubong sa motorista sa MacArthur Highway, ang commuter nakikisakay sa mga truck. Pero bukod sa baha, hirap din ang mga motorista sa lubak sa kalsada. Sa Apalit, Kalumpit, Macabebe Road, bukod sa makitid ang daan, traffic dahil maraming residente ang nakaparada sa kalsada. Isang ambulansya nga ang naipit sa traffic. Hanggang ngayon, marami pa rin lugar sa mga bayan ng Macabebe at Masantol ang nagtitiis sa baha. Sa Macabebe, 16 na barangay ang lubog sa baha. Sa Masantol naman, higit 26 na barangay ang apektado. Marami ang gumagamit na ng bangka para makalabas ng bahay. Ilan nga sa mga bahay na nadaanan namin, may mga sandbag sa labas ng mga gate. Apektado ang kanilang pangkabuhayan. May convenience store na rin nagsara muna dahil pinasok ng baha. Nagsarado po kami kasi po inabutan po yung mga outlet namin. Hirap na rin pumasok sa trabaho ang ilan. Malaki perwisyo. Unang-una, walang masakyan yung mga tao. Pangalawa doon, hindi makapagpasok sa trabaho, ma'am. Mahirap po, ma'am. Yung lang paglabas dito, mahirap na. Paano yung motor ninyo? Nakaya ba? Hindi na po. Paano pong ginagawa na dito pag medyo mataas yung tubig? Maghintay na lang po ng libre sakay para makabiyahe. Dapat may solusyon na yung mga bahan natin dito, ma'am. Para walang abala, perwisyo malaki. Nalulungkot din po dahil nga hindi sila nakakapag-aral. Hanggang ngayon po, gano'n po kata sa eskwelahan nila? Hanggang dito po. Pero nung malaki po yung tubig, hanggang bewang. Kasi mababa po kasi yung nila, school. Ayon sa PDRRMC, nasa 224 na barangay sa 18 na bayan at lungsod sa Pampanga ang nakakaranas ng pagbaha. Sa dami at lawak ng naapektuhan ng pagbaha sa Pampanga, nagdeklara na rin sila ng state of calamity.
Tulad sa lalawigan ng Bulacan, dulot ng backflooding mula sa mga karatig lalawigan, mababang elevation ng lugar at high tide na nagtutulak ng tubig pabalik mula sa Manila Bay ang sanhi ng baha sa Pampanga. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Naging bagyo na po yung low pressure area na nabuo kahapon malapit sa hilaga ng Luzon. Huli nakita ang sentro ng bagyo sa layong 1,510 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, dahil inaasahang kikilos ito pasilangan ngayong gabi at northeast naman sa mga susunod na araw, lumiliit na rin ang tsansa nitong pumasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang minomonitor ang iba pang kumpol na maulap sa paligid ng bansa, lalo na sa Karatang Pasipiko dahil may tsansang mabuo po yan bilang sama ng panahon. At ngayong Agosto, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR. Ayon sa Pag-asa, kung magla-landfall, karaniwang tinutumbok ng bagyo ang Luzon kapag ganitong buwan. Pwede rin hindi ito tumama sa lupa at sa halip ay lilihis at tutungo sa Taiwan o Southern China. Habagat pa rin ang dominant weather system pero mas mahina na po yan at sa Luzon na lang nakakaapekto. Base sa datos ng Metro Weather, mas maaliwalas ng panahon ngayong weekend, maliban na lang sa kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Bohol at ilang lugar sa Mindanao bukas. Halos ganyan din ang panahon sa linggo pero mas marami ng ulan sa Mindanao. May malalakas na buhos din ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, sisilip ang araw pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Excited na pong sumabak sa action ang tinaguriang Nation's Son na si Will Ashley sa Sanggang Dikit for Real. Si big winner Mika Salamanca naman, flinex ang invitation mula sa pagiging big date niya sa GMA Gala 2025. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Mula sa pagiging big winner duo sa PBB Celebrity Fallout Edition, duo naman sa GMA Gala 2025 bukas, iplinex ni Mika Salamanca ang natanggap na special bouquet with matching gala invitation pa. Ang kanyang caption, pag-iisipan ko. Pero hirit ni Brent Manalo, nag-oo ka na, di ba? Si PBB third placer kapuso Charlie Fleming, no less than Mac Tumang ang gagawa ng kanyang isusuot. Getting ready na rin sina Sparkle Sweetheart, Sofia Pablo at Allen Ansay. Kailangan talaga para makita yung ganda ng gown. Manipis ka talaga. Manipis na yan, papanipis. Mga 16, then joke lang. Past few months talaga, di ba, strict ako sa diet ko. Pero lately, medyo hindi. Medyo ine-enjoy ko para, kumbaga, mas fresh tingnan. May pasilip naman si Beauty Empire star kay Lina Alcantara sa kanyang pre-gala look. Sa Manila Marriott Hotel gaganapin ang GMA Gala at mula planning hanggang execution. Kasama ng GMA ang pinakamagagaling sa industriya ng events design at production. Ang red carpet at venue, obra ni award-winning events designer Gideon Hermosa. Habang ang background ng red carpet, earth tones and silver na contrast sa color theme ng gala na dark hues. Sa gala rin mapapanood for the first time ang 75th year station ID ng Kapuso Network. Magiging highlight din dito ang 30-piece Manila Philharmonic Orchestra at Madrigal Singers. We promise that it will be an elevated gala. Kakaiba yung papakita nating mga presentations during the gala and basta since this is the 75th year, nagle-level up tayo for this very, very important celebration. More than just a face card ang ipinakita ng tinaguriang Nation's Son na si Will Ashley. Sa kanyang pagpasok sa GMA Prime Series na Sanggang Dikit for Real. Magiging role ko po dito para sa Sanggang Dikit isang police na very composed, prim and proper, na talagang by the book na police. Excited na raw siyang sumabak sa action. Bagong experience for me, action, and isang bagay din na look forward ko dito is makatrabaho si Kuya Dennis and of course Miss Jenny. Excited na rin ang kapusong couple na sina Dennis Trillo at Jenny Lynn Mercado na makatrabaho si Will. Nakikita lang namin siya sa mga clips ng PBB tsaka sa mga ibang nagawa niyang shows dati. Excited kami na mapasok siya dito sa Sanggang Dikit. Thank you.
Advanced birthday celebration para kay Kapuso Primetime King at Family Feud host Dingdong Dantes ang ganap kanina sa birthday episode ng Family Feud Philippines. Game na nakipagkulitan ng ilan sa kanyang mga kaibigan, kabilang si Senator Bam Aquino, Isa Calzado, Angelo De Leon at Randy Ortiz. Ito mga bisita natin, matagal ko na talaga kinukumbinsing sumali kasi siyempre pa sa pag-birthday episode, I can request for my friends to play. Sinorpresa din si Dong on set ng kanyang infotainment show na Amazing Earth. Bukod sa kanyang birthday month, nagse-celebrate din ang show ng kanilang 7th anniversary. Dapat abangan ang kanilang 3-part anniversary special. Pinarangalan din ng Office of Civil Defense si Dingdong ng dangal ng Pilipino sa bayanihan at kaligtasan ng pamayanan. Para yan sa pagtulong sa OCD para masigurong handa ang mga komunidad tuwing sakuna. Pagmula po noon, I think my heart has truly been anchored to this mission. Yung disaster preparedness, hindi na po siya seasonal conversation. It's about making preparedness a way of life. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.